Ang kanluraning mundo ay naging isang meme na. Pakiusap, kailangan namin ng tulong. Pakiusap, papasukin nyo kami sa inyong napakagandang bansa. Tingnan nyo kami. Mahirap lang kami pakiusap. At sabi ng mga Europeo, marami namang sapat para sa lahat. Sa totoo lang, ipapakita ko sa inyo kung paano talaga ito nagsimula. Ganito ito nagsimula. Pakinggan nyo. Sa tingin ko, kailangan nating lahat na mag-isip sa diwa ng One World, One Humanity. At lahat tayo ay may mga internasyonal na obligasyon na dapat tuparin kung gusto nating maging mapayapa ang mundo para sa lahat. Sa tingin mo ba dapat nating tanggapin ang lahat ng kaya nating tanggapin? Oo. Oh, sigurado ako. Sa At tingin mo ba palagay ko, tayo ay dapat tayo responsable? magtulungan sa maraming paraan upang matiyak na matutugunan ang mga pangangailangan ng mga taong ito. Paano naman ang tensyong panlahi na maaring mabuo dito bilang resulta niyan? Sa palagay ko, kailangan nating mapatupad ng mga bagong programa sa edukasyon sa mga paaralan upang mabago ang pananaw ng mga tao. Iyon ang naging pananaw. Kumusta na yon? Ganito ang nangyayari. Baguhin ang pananaw ng mga tao. Oo, nagawa ninyong baguhin ang pananaw ng mga taga-kanluran. Pero paano naman ang mga taong ito? Pumunta ka ba sa mga bansa nila? Sinabihan mo ba sila ng, alam mo na, iisang sambayanan, iisang mundo? Pero sige, kailangang matapos na ang kasiyahan na yan. Kailangang ilagay sa lugar ang mga woke na yan. Kailangang mangyari yan. Kaya isang tao na pwedeng gumawa nito, hindi ko alam kung siya ay mahahalal sa posisyon o hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya niyang bumuo ng gobyerno. Hindi ko alam. Pero narito si Rupert Lowe. Katatanggap lang namin ang sagot sa isang FOI na nag-ugat mula sa pag-guest ko sa podcast ni Joe Rogan, kung saan pinag-usapan ko ang tungkol sa mga illegal na migrante na tumatanggap ng paggamot sa ngipin na ikinagalit ng British Dental Association. Ngayon, hinihikayat ko ang lahat na tingnan ang post na inilabas lang namin. Talagang magpapainit ito ng ulo ninyo. Ipinagpatuloy nito ang temang nakita ko sa Public Accounts Committee noong tiningnan namin ang kontrata para sa BB Stockholm, kung saan ang mga economic migrant na ito ay binibigyan ng mas maganda pang dental na paggamot, mas maganda pang medical na paggamot, at inuuna pa sa listahan ng pabahay. At ang mga ito ay mga taong dumating dito ng ilegal. Marami sa kanila ngayon ay illegal na naninirahan dito. At gayonpaman, mas maganda pa ang trato sa kanila kaysa sa mga taong nagbabayad ng buwis, nag-aambag sa kasaysayan ng Britanya, na dito talaga nakatira at dito na namuhay buong buhay nila. At marami sa mga ninuno nila ay lumaban sa mga digmaang pandaigdig, laban sa mga Pranses at mga Aleman, at halos lahat ng iba pa. Pero sa hindi malamang dahilan, parang meron tayong kakaibang grupo ng mga tao na namumuno sa bansa na iniisip na ayos lang na unahin ang mga taong ito kaysa sa mga taong nagbayad ng buwis nila, namuhay ng tapat at ginawa ang kanilang bahagi para sa bansa. Hindi ako sang-ayon dyan. At ang gobyernong Restore Britain, maasahan ninyong tiyak na idedetain at ipapadeport ang mga taong dumating dito ng iligal. At ipapadeport din ang mga taong iligal na naninirahan dito. Ipapadeport namin ang lahat ng dayuhang kriminal sa ating mga kulungan. At gayon din, tututukan din namin ang mga taong naninirahan dito na umaasa lang sa benepisyo at hindi naman nakakatulong sa Britanya. Kaya basahin ninyo, basahin ninyo ang tugon sa FOI na ito. Sa totoo lang, dapat mahiya ang British Dental Association sa kanilang sarili. Ipagpatuloy namin ang paggawa nito at ipagpapatuloy naming ipahiya ang masasamang grupo ng mga tao na epektibong sumisira sa Britanya bilang isa sa pinakamatagumpay na bansa sa mundo. Hindi Meron na. tayo. Mas matagal. Ang Britanya ay hindi na isa sa mga pinakamatagumpay na bansa sa mundo. May utang na kayo. Ang utang kumpara sa GDP ay nasa mga 120% at namimigay pa sila ng pera sa mga taga-ikatlong mundo. Walang pakundangan silang gumagastos para sa mga taga-ikatlong mundo na parang walang katapusang pera. Hindi naiintindihan ng mga tangga na to ang konsepto ng kakulangan sa bawat modelo ng ekonomiya. Hindi kailanman sapat ang mga yaman para sa lahat. Hindi kailanman sapat ang mga yaman para mapasaya ang lahat. Hindi talaga pwedeng mangyari yon. Batas yan ng kakulangan. Lagi kang magkukulang sa mga yaman at laging mas marami ang tao. Kaya balikan natin itong orihinal na meme. Kaya nila pinapasok dahil ang ideyang ito ay nagmula nung panahon ng kapayapaan noong dekada 60 at 70. Marami namang sapat para sa lahat. Ibahagi natin ito sa buong mundo. Isang lahi. Pare-pareho lang tayong lahat. Iisa lang tayong mga tao. Ang ganitong pag-iisip ang nagpahintulot sa mga taong ito na makapasok. At ngayon, umalis kayo. Lumabas ka. Tingnan mo to. Ganito sila umasta.
Walang takot talaga. Tingnan mo tong unggoy na tumatalang taon. Medyo grabe na yan! Ang taong ito ay isang nahatulang terorista. Nahatulan siya ng 20 taon o 15 taon na pagkakakulong sa Yemen sa lahat ng bansa. Tahit ang mga Yemeni, nakita siya bilang isang terorista. Kumandidato pa nga siya sa isang pwesto, pero hindi nanalo. Ewan kung bakit. Nagulat ako doon. Itong taong to. Tingnan mo to. Tumatawa siya. Tumatawa siya. Ito ay purong panggugulo. Ang mga Kristiyanong nagmamartsa ay nagdaraos lang ng sarili nilang relihiyosong martsa. At inisip ng mga taong ito na magandang ideya na basta na lang sumulpot at umasta na parang unggoy at sumigaw ng Allahu Akbar. Pumili ka ng pinakaliberal na bansang Muslim, Malaysia, Indonesia, Turkey. Walang hindi Muslim ang maglalakas loob gawin yon sa harap ng isang pagtitipong panrelihiyon ng mga Muslim. At ginagagawa nila yan sa kanduran ng walang takot. Bakit nangyayari yon? Bakit natin piniyagan ito? Kung anong itinani mo, yun din ang aanihin mo. Dahil nawala na sa kanluran ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang nangyari. Tingnan mo, ako mismo, hayaan mong sabihin ko na ako? 10, 15 taon na ang nakalipas, nung naging ateista ko, nung hindi na ako kabilang sa anumang tribo, inisip ko, sige, kailangan kong manindigan para sa isang bagay. Kaya naniwala rin ako sa konsepto ng pagiging mamamayan ng mundo, okay? Hindi ang mga mamamayang ito. Hindi ko kailanman inisip na magiging bahagi ng grupo ko ang mga taong ito. Pero inisip ko na, halimbawa, ang mga taga-kanduran, ang isang Suweko ay pwedeng pumunta sa Amerika. Hindi man lang mapapansin, maliban na lang kung halatang may dayuhang accent siya. Ang isang Amerikano ay pwedeng pumunta sa Australia. Wala magtataka dahil walang mapapansin na kakaiba. Hayaan ang kanduraning mundo na lumika ng isang uri ng pandaigdigang mamamayan. Kaya naniwala ako doon. Pero itong mga walang isip, woke na kaliwang baliw, mga komunista at sosyalistang tanga, pinalawak nila ang saklaw at isinama ang lahat. Mga tao mula sa pinakamasasamang bansa sa mundo, isinama nila ang mga ito sa definisyon ng pandaigdigang pagkamamamayan. At tingnan mo kung paano nangyayari yan ngayon. Napakabobo nito, napaka-ideolohikal at dogmatiko. Wala na itong koneksyon sa realidad, kaya iisa lang ang solusyon dito. Kailangan na itong ipatigil. Kailangan nating paglaban ito sa bawat larangan, sa politika, sa social media. Gamitin mo ang iyong mga salita. Nasa punto na tayo na, alam mo, ang mga Muslim ay naghahanda na para sa ikalawang yugto. Maraming mga politiko na konektado sa Muslim Brotherhood. O pasensya na, mga iskular at mga aral ang nagsabi na nito. Ang unang yugto ay ang Meccan Phase, kung saan si Muhammad ay nangangaral lamang gamit ang kanyang mga salita. Sa unang 13 taon, 40 lang ang nagbalik loob. 40 lang ang nagbalik loob sa pamamagitan ng mga salita. Pagkatapos, lumipat siya sa Medina. Ngayon, yan ang pangalawang yugto. Nang lumipat sila, nagsimula silang manalakay sa mga hindi Muslim. Sinimulan nilang looban ng mga karavan, kinuha ang mga babae bilang mga aliping sexual at nagsimula silang magpatalsik. Sa madaling salita, sinimulan nila ang marahas na jihad. Kilala ito bilang yugto ng Madina. Kaya ang mga Muslim na mga aral ay hayagan nagsasabi na, alam mo, kailangan natin, darating din tayo dyan. Yon ang lohikal na susunod na hakbang. Lohikal nilang lilipat sa ikalawang yugto. Alam nila yon. Naghahanda na sila para sa ikalawang yugto. Handa na sila, sabi ng iba. Halos nakapasok na sila sa ikalawang yugto sa Europa. Sige, at lahat ng mga taong ito na pumapasok mula sa Hilagang Aprika at Gitnang Silangan, sila ang magiging mga kawal sa unahan. Hindi nila kasama ang kanilang mga babae at mga anak. Sige, kaya sila, Diyos ko. Ayokong isipin ito. Akala mo ba matatakot sila sa pagiging martir? Hindi sila matatakot. Hindi sila matatakot. Hindi sila natatakot. Isa sila sa mga pinakadogmatikong tao sa mundo. At matindi ang paniniwala nila sa kanilang ideolohiya sa paraang dogmatiko at marubdob. Sinasabi na nila sa iyo kung ano ang gagawin nila. Naghihintay lang. Naghihintay lang sila ng utos. Nagbabala ng IRGC sa pamahalaan ng Britanya na marami kaming sleeper cells at naghihintay lang sila ng aming utos. At baka kaya natatakot ang gobyerno ng UK. Parang, hindi. Ayaw namin makisali sa gyera mo, Amerika, dahil hindi namin alam kung ano mangyayari. Lalabas ang mga taong ito na may mga espada at kutsilyo sa mga kalsada ng London, Birmingham. Siguro hindi ang mga British Muslim. Pero yung mga taong nakatira doon, baka hindi sila agad makisali dahil may mga pamilya sila. Kaya mahirap talaga. Pero itong mga taong dumarating, hindi sila kasama ang kanilang mga pamilya. Itong mga ito ay mga sundalo ni Allah. Puro mga kabataang lalaki. Puro mga kabataang lalaki na agresibo at palaban. Ano ang gagawin nila? Ayokong isipin pa ito.